Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Ang karanasang ito ay nangyari sa lugar na aking kinalakihan. Sa mga panahong ito ako ay nasa 16 na taong gulang at marami po akong naging karanasan sa aming baryo. Ayon naman sa aking mga magulang ay meron daw akong espesyal na regalo. Kaya kong makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba, tulad ng mga multo at engkanto. Nararamdaman ko rin kung merong paparating na panganib. Pero ang isang karanasan ko na hindi ko makakalimutan ay noong dumayo kami sa isang baryo upang maghanap ng mga bisayang manok. Ito ang kakatayin namin para sa paparating na kaarawan ng aking tatay sapagkat paborito niya ito. Hindi ito nawawala sa kanyang kaarawan. Hapon na nang marating namin ang baryo na iyon. At ito rin ang unang pagkakataon na pumasok kami doon. Kasi meron talaga kaming binibilan sa bayan. E nagkataon na wala siyang inaalagaan sa mga panahon ito. Nagtanong-tanong naman kami sa aming bayan. At meron ngang nakapagsabi na merong nagbebenta sa baryo na iyon. At sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay meron kaming nakasalubong na isang mama. Tinanong namin siya kung saan ba matatagpuan ang bahay ng taong nagbebenta ng mga bisayang manok. At agad naman niya itong itinuro sa amin. Matapos naman ang 1 kilometrong paglalakad ay narating namin ang kanyang bahay. Ito na yung pinakauling bahay na matatagpuan sa baring iyon. Malapit na ito sa isang pangpang na isa ring boundary bago marating ang kabilang bayan. At sa labas pa lang ng kanyang bakuran ay natatanaw na namin ang mga bisayang manok na pagala-gala. Kaagad namang tinawag ni tatay ang may bahay na tawagin natin sa pangalang Aling Minda. "Tao po," pasigaw na sabi niya at kaagad namang dumungaw sa bintana ang matanda. "Magandang hapon. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo?" tanong ni Aling Minda. Bibili po sana kami ng mga bisayang manok. Pwede na bang mga yan?" tanong ni tatay sa kanya at lumabas naman si Aling Minda. "Ay oo naman, pwede nang ibenta ang mga yan. Sige, pumasok kayo dito at pumili." Sagot naman ni Aling Minda. Sa kaligitnaan naman ng pagpili ng aking tatay, ay nagtanong ako sa matanda kung saan ba pwedeng umihi. Itinuro naman niyang gilid ng kanyang bahay kasi napapaligiran naman ng mga nagtataas ang kawayan. Gaya nga ng sabi ko kanina, ay malapit na talaga sa pangpang ang kanyang bahay. Siguro mga 20 hakbang na lang ay mararating na ang ilog. At sa kalagitnaan ng aking pag-ihi ay biglang nanindig ang aking mga balahibo.
Normal naman po ito para sa taong nagbabawas. Subalit kakaiba itong nararamdaman ko. Sinasabi ng aking sarili na merong ibang tao sa loob ng bahay o ibang nilalang at nararamdaman ko ang kanyang presensya. Pagkatapos ko namang umihi, ay kaagad akong naglakad pabalik sa tapat ng bahay. Pero sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay pasulyap-sulyap ako sa loob kasi nakabukas din naman ang mga bintana. Hanggang sa meron akong nakitang itim na figura na nakasilip sa isang bintana. Namumulang kanyang mga mata, buhaghag ang kanyang mga buhok at ang itim niya. Ilang beses na akong nakakita ng mga nilalang na ito, pero ang isang ito ay mabangis at kakaiba. Sigurado ako na masama ang isang ito kasi nanilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Kaya dali-dali naman ako naglakad patungo kina tatay. Nang marating ko ang kanilang kinaroroonan, ay nagtataka si tatay kung bakit ako namumutla. Tumingin din sa akin si Aling Minda na tila ba alam niya kung bakit ako nagkakaganito. At kung kumausap ito sa amin ay parang hindi totoo. Mararamdaman naman natin kung totoo ang pinapakita sa atin ng isang tao. Ito siguro ang bibili namin, sabi ni tatay sa kanya. Sige, saglit lang. Kukuha lang ako ng tali. Sagot naman ng matanda at agad itong pumasok sa loob ng kanyang bahay. Mahigit 5 minuto kami naghintay sa kanya at sa kanyang paglabas ay meron siyang hawak na isa pang bisayang manok. Mas malaki ito kaysa sa napili ng aking tatay. Uy, mas malaki yan ah. Pwede po bang palitan ko na lang to? Tanong ng aking tatay. Wag na. Ibibigay ko rin naman to sa iyo ng libre. Isipin mo na lang na regalo ko to sa iyo, sabi ni Aling Minda. Ako wag na po. Babayaran ko na lang. Nakakahiya. Wag na. Sige na. Tanggapin mo na to. Yan na lang bayaran mo. Pagpupumilit ni Aling Minda. Ilang minuto pa silang nag-usap ni tatay at ilang minuto din akong pasulyap-sulyap sa loob ng bahay. Pero hindi ko na nakita ang nakita ko kanina. Makalipas pa ang ilang minuto. Sige na Minda, alis na po kami. Malapit na rin kasing dumili. At hayaan mo, kapag meron akong kakilalang naghahanap ng ganito, dito ko sila ituturo. Maraming salamat po, sabi ni tatay at kaagad namang nagpasalamat ang matanda. Habang naglalakad naman kami palabas ng baryo, ay sinabi ko naman kay tatay kung ano ang nakita ko sa bahay ni Aling Minda. Hindi naman siya makapaniwala at sabi niya baka meron talagang naninirahan doon na hindi lang nakikita ni Aling Minda. At mabuti daw na hindi ko sinabi sa kanya kasi baka matakot ito. Lalo pat mag-isa lamang itong naninirahan doon. Sa pagdating naman namin sa bahay, ay agad naming pinakawala ng 2 manok sa likod. Hindi naman sila makakalabas kasi wala namang anumang butas ang aming bako. Maliban dito ay mataas pang mga ito. At siya nga po pala, ito po ay 5 araw bago ang kaarawan ng aking tatay. Ito talaga yung ginagawa namin noon pa man. Bumibili kami ng manok ilang araw o 1 linggo bago ang kaarawan ng kung sino man sa amin. Para may ilabas ng manok ang dumi na kinain niya doon sa mga nag-aalaga. At papakainin namin ito ng malinis at aalagaan ng mabuti. Ito yung nakasanayan namin gawin noon. Balik na tayo sa kwento. Bandang 8:00, habang ako ay nagpapahinga sa loob ng aking kwarto, ay narinig ko na nag-iingay ang isang manok na binili namin. Pumuputak-putak ito
At inisip ko naman na normal lamang ito para sa isang manok. Kaya hindi ko na lamang binigyan ng anumang kahulugan. Maya-maya pa'y nakatulog naman ako at nagkaroon ako ng isang kakaibang panaginip. Nanaginip ako na yung malaking manok na binigay sa amin ni Aling Minda ay naging tao. Pero malabo nga lang ang kanyang mukha sa aking panaginip. Pero ang itim niya. At pagkatapos daw niyang mag-anyong tao, ay gumapang ito at tumingin-tingin pa sa kanyang paligid na tila ba isang butike. At dahan-dahan itong gumapang papasok sa loob ng aming bahay. Sumuot naman daw ito sa isang butas na nasa ilalim lang ng aming mga pugon. Talagang detalyado ito. At kung ano yung itsura ng bahay namin, ganun din sa panaginip kong ito. Ang bawat sulok, ang bawat sira, at ang bawat piraso ng aming bahay ay detalyado. Para bang lumabas ang aking kaluluwa sa aking katawan at gumala sa buong bahay. Nang makapasok daw ito, ang una niyang pinuntahan ay ang kwarto ng aking ate na sa mga panahong ito ay malapit na sa kusina. Dahan-dahan daw niyang hinawi ang kortina at gumapang ito papasok sa loob at nagtago sa ilalim ng kama. Nakita ko naman daw si ate na hindi mapakali. Ilang beses itong gumalaw habang nakapikit ang kanyang mga mata at nababalisa ito. Hanggang sa nakita ko daw siyang bumangon at tumingin-tingin sa paligid ng kanyang kwarto. At hindi nagtagal ay meron siyang inaamoy. Tila ba meron siyang naaamoy na mabaho at hinahanapan niya ito. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang tiyan at tila ba hinahalukay ang kanyang mga lamang loob. Hanggang sa meron akong nakitang mga dugo sa kanyang mga binti na kanyang ikinatakot. At ang dahil natataranta na ito ay kaagad siyang tumayo. Tinignan pa niya ang kanyang mga binti. At nang mapasulap ito sa ilalim ng kama, ay meron siyang nakitang mga buhok sa ilalim. At nang sindihan naman niya ang gasera ay bumulaga sa kanya ang isang babae na maitim at merong namumulang mga mata. Naglalaway habang nakatingin sa kanyang tiyan. Nang dahil dito ay kaagad daw siyang sumigaw at tumungo sa kwarto ng aming mga magulang. Sa mga sandaling ito ay nagising na ako. At sa maniwala kayo hindi, nadidinig ko ang boses ni ate. Takot na takot at tila ba meron siyang nakitang nakakatakot. Kaya agad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Bago pa man ako makarating sa kwarto ng aming mga magulang, ay meron akong nakitang gumapang palabas sa kwarto ni ate. Isa itong tao na alam kong babae. At nang dahil dito ay tumakbo na ako papunta kina nanay at tatay. Doon ay nadatnan ko si ate na umiiyak. Merong mga dugo ang kanyang mga binti. At takot na takot ito. Natigilan naman ako bigla. Kasi ang napanaginipan ko ay nangyayari na pala sa mga sandaling ito. Sinabi ko naman kinanay at tatay na meron akong nakitang lumabas sa kwarto ni ate. Kaya agad rin siyang lumabas ng bahay para hanapin ang nilalang na ito. Pero hindi daw niya makita. Hindi naman mawala sa isip ko ang malaking manok na bigay sa amin ni Aling Minda. Kaya naman sinabi ko sa kanila ang aking napanaginipan. Sa mga sandali ring ito ay inamin ni ate na baka buntis siya. Gusto mang magalit ng aming mga magulang ay hindi nila magawa-gawa nang dahil sa mga nangyayari. Makalipas lang ang ilang minuto ay lumabas ng bahay si tatay para tignan ang mga manok. Pero ang sabi niya ay wala namang problema sa mga ito. Normal naman daw ang kanyang kinikilos at hindi naman kahina-hinala. Kaya naman napakamot na lamang ako at nagtanong kung ano ang gustong ipahiwatig sa akin ng aking panaginip.
Naguguluhan na rin ako kasi tugmang-tugmang ang aking mga napanaginipan sa mga nangyari kay ate. Ilang beses ko rin siyang tinanong at sabi niya ganun talagang nangyari sa kanya. Kaya hindi na lamang kami natulog sa gabing ito. Kinabukasan naman, yung manok na binigay ni Aling Minda ay hindi na namin makita. Yung manok naman na binili namin sa kanya ay hindi na mapapakinabangan kasi ang ilang piraso ng kanyang katawan ay nagkalat. Wakwak din ang kanyang tiyan. Pero ang mas nakakapagtaka, wala man lang kami nakitang anumang bakas na dugo galing sa kanya. Kaya naman napailing na lamang kami. Sabi naman ni tatay, bumalik daw kami kay Aling Minda upang sabihin ang tungkol sa mga nangyari. Pero ang sabi naman ng aming nanay, wala nang maitutulong sa amin si Aling Minda kasi unang-una ay nasa amin ang mga manok at malayo ang kanilang baryo mula sa amin. At baka mapagsabihan pa kami na nagbibintang kami ng masama sa kanya kasi wala rin kaming anumang ebidensya. Lumapit na lamang kami sa isang albularyo na taga doon din sa amin at kanyang tinignan ng manok sa likod ng aming bahay. At kung pagbabasehan daw ang sitwasyon ay hindi gumamit ng anumang patalim ang sinumang gumawa nito sa manok. Meron ding mga marka ng kagat at mga kalmot sa ilang parte ng kanyang katawan. Meron ding suspecha ang albularyo na isang aswang ang malaking manok na binigay sa amin ni Aling Minda. Dito ko na rin naalala ang nakita kong nilalang sa kanilang bahay. At noong tinanong ko si ate kung ano ang itsura ng aswang na kanyang nakita, ay tumugma ito sa aking nakita. Kaya naman ang sabi ng albularyo, wag na daw kaming lumapit o bumili doon kina Aling Minda. At planado din daw ang lahat ng ito. Dagdag pa ng aking tatay, nagtataka nga daw ito kung bakit niya kami binigyan ng malaking manok at yung maliit lang ang pinabayaran niya sa amin. Ito na pala ang kanyang plano. Ilang gabi pa rin naman kaming pinaramdaman hanggang sa lumapit ulit kami sa albularyo para humingi ng mga karagdagang pangontra. Tinulungan naman niya kami. Walang gabi na hindi rin kami nagpapausok ng insenso at minsan mga goma. Humihingi lamang kami ng paintulot sa aming mga kapitbahay. Dumating itong araw ng kaarawan ng aking tatay at ang kanyang kupare na nakatira malapit doon sa baryo nila Aling Minda ay mayroong kinuwento. Si Aling Minda pala ay medyo tanyag doon. Pinaghihinalaan siya. Kaya naman walang masyadong bumibili sa kanya ng mga manok. Ito rin daw ang dahilan kung bakit siya namumuhay ng mag-isa. Lumipas lang ang ilang buwan ay walang nagparamdam sa amin. Nanganak lang si ate pero naging tahimik naman ang lahat. At yung malaking manok na binigay sa amin ni Aling Minda ay hindi na talaga namin nakita magmula noon. Ilang kabaryo din ang pinagtanungan namin pero wala talaga silang nakitang manok matapos sa mga pangyayari sa bahay. Hanggang dito na lang ang kwento. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari taong 1989. Ako ay nagbibinatas sa mga panahong ito at meron pong kupra ng aming tatay. Ito ang kanilang negosyo na naging daan upang makatapos kami sa pag-aaral ng aking ate. At dito rin kami nagkaroon ng karanasan sa kababalagan. Sa gitna ng aming kaniyugan ay meron po kaming maliit na bahay at madalas ay doon nagpapalipas ng gabi si ate kasi malamig at hindi na kailangan ng bentilador. Maliban dito ay komportable daw siyang matulog doon. Hindi naman ito malayo mula sa mismong bahay namin. Siguro mga 10 hakbang lang ay mararating na ito. Isang umaga, habang kami ay naglalakad ni ate patungo sa bukana,
ay napansin ko na parang wala ito sa modo. Tinanong ko ito kung ayos na ba siya, pero patango-tango lamang ito. Hindi naman sila nag-away-away ng aking mga magulang, kaya naman labis ang aking pagtataka kung bakit siya nagkakaganoon. Nang makasakay na kami ng tricycle, ay tinanong ko ulit siya, pero tinaasan niya ako ng boses, kaya naman nagulat ako sa kanya. At sabi ko naman sa isip ko, wag na akong magtanong pa, kasi baka ano pang sabihin niya sa akin. Yung driver naman ay pangiti-ngiti lamang sa akin. Kakilala din namin siya. Nang marating naman namin ang eskwelahan, ay kaagad siyang pumasok sa kanyang unang klase. Ako naman ay meron pang kalahating oras, kaya naman tumungo muna ako sa kantin at tumambay. Hanggang sa merong lumapit sa akin, isang lalaki, at magkasing edad lamang sila ng aking ate. Ay magandang umaga. Kasama mo ba kaninang ate mo? Tanong niya. Kaya naman nagtataka ako kung sino siya. Oo kuya, bakit po? At sino ka? Tanong ko naman at nagpakilala ito. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kuya Berto. Ako nga pala si Berto, ang nobyo ng ate mo. Sa katunayan matagal na kaming magkasintahan. Tinatago lang namin sa'yo. Kasi baka isumbong mo daw siya sa inyong mga magulang. Nagulat naman ako sa mga sandaling ito. Kasi wala namang sinasabi si ate na meron pala siyang nobyo. At sa katunayan kasi, napaka-stricto ng aming tatay. Ayaw niya munang magkaroon ng nobyo si ate sa mga panahon ito. Kasi nga nasa 4th year high school pa lamang ito. At hindi pa nakakatungtong ng kolehiyo. Kung ganun baka ikaw nga ang dahilan kung bakit hindi maganda ang modo niya kanina. Tinaasan pa nga ako ng boses. Nag-away ba kayo? Tanong ko sa kanya. Oo, nag-away kami kahapon. Meron na kaming hindi pagkakaintindihan. Pwede mo ba akong tulungan? Tanong naman niya. Ay oo naman, kung ako sa'yo, bilhan mo ng bayi-bayi. Paborito niya yan at palagi niyang pinapaluto sa aming nanay kasi meron kaming kuprahan. Sabi ko naman. Sige, bibili ako ngayon. Hintayin mo ako dito. Sagot naman ni Kuya Berto at kaagad naman siyang bumili. Isa po itong uri ng kakani na gawa sa buko. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Kuya Berto na merong dalang baye-baye. Agad naman naming pinunta ng silid ni ate at sa pagdating namin doon ay tamang-tama na hindi pa nagsisimulang kanilang klase. Kaagad ko itong tinawa at sinabi na hinahanap siya ni Kuya Berto. Agad siyang tumayo at nagalit. Siguro nang dahil sa sinabi ni Kuya Berto na magkasintahan silang dalawa. Sinundan ko naman siya at pinagalitan nga niya si Kuya Berto. Pero kaagad naman siyang bumalik sa loob ng kanyang silid at dala niya ang isang plastik ng kakani. Sabi ko naman kay Kuya Berto ay papasok na ako kasi malapit nang magsimula ang aking klase. Nagpasalamat naman ito at tumango naman ako. Kinahaponan ay nakita ko silang dalawa na masayang nag-uusap sa isang kantin. Nagtatawanan pang mga ito habang kumakain. Kaya naman nilapitan ko sila. Oh, pati na pala kayong dalawa. Biglang sabi ko at nagulat naman ang mga ito. Shh, huwag mong sabihin kinanay at tatay tungkol dito. Sa atin lang to. Ako na maghuhugas ng pinggan palagi. Basta wag mo lang ipaalam ang tungkol dito. Pabulong na sabi ni ate sa akin. Mukhang magandang alok yan ha. Sige ate. Sagot ko naman
at kaagad naman silang tumawa. Bandang alas 5 ay hinatid kami ni Kuya Berto sa sakayan. Mabait naman siya at maalaga kay ate at alam kong mabuti siyang tao, kaya naman kaagad ko siyang nagustuhan. Boto ako sa kanya. Sa pagdating naman namin sa bahay ay nakita ko si ate na patakbong tumungo sa kusina. Sinundan ko ito at nadatnan ko siyang nasusuka sa aming lababo. Pero ang unang inisip ko ay baka nang dahil lamang ito sa mga kinain niyang kakanin ay siya nagkakaganoon. Ate, anong problema? Tanong ko at kaagad naman siyang sumenyas na umalis na ako. Sinunod ko naman ito pero nakasalubong ko si nanay. Oh, nandito ka na pala. Nasaan yung ate mo? Tanong niya. Nandito ako, nay. Pasigaw na sabi ni ate. Pagbihis na kayo at kakain na tayo ng hapunan. Meron tayong pupuntang burol mamaya. Sabi ng aming nanay. Burol? Saan po? At sino pong namatay? Tanong ko naman. Yung kaibigan ng tatay niyo. Kasama niya ito sa dati niyang pinagtatrabahuan. Sige na, magbihis na kayo. Dagdag pa niya at kaagad naman akong tumungo sa aking kwarto. Bandang alas 7. Pagkatapos namin kumain ng hapunan ay kaagad kaming tumungo sa kabilang baryo. Doon kasi ibinurol ng kaibigan ng aming tatay. At meron naman po kaming dalang tricycle. At si tatay ang nagmamaneho. Sa pagdating namin doon sa burol, ay agad kaming inasikaso ng asawa ng namatay. Binigyan niya kami ng mga pagkain at inumin. At ang bahay po nila ay nasa gitna ng palayan. Tumawid pa kami ng pilapil bago makarating doon. Pagmamay-ari din naman nila ang palayan. Bandang alas 9 ng gabi ay nagsabi si tatay sa asawa ng kanyang kaibigan na kami ay uuwi na sapagkat nakikita niyang puyat na kami ni ate. Meron pa kaming pasok na bukasan kaya kinakailangan na naming makauwi. At nagpasalamat naman ito sa amin. Habang binabaybay naman namin ang gitna ng gubat ay nagsabi si nanay na sobrang lamig. Kami naman ay hindi nakakaramdam ng ganito kaya labis ang aming pagtataka. Ang lamig naman dito. Sana nagdala ako ng malaw. Sabi ng aming nanay. Parang hindi naman Sakto lang naman. Sagot naman ni tatay sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarinig kami ng mahinang tiktik na nanggagaling sa di kalayuan. At kaming apat naman ay agad na napatingin doon. Ito rin po ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganon. Kahit na hindi ko naman alam kung sino o ano ang may gawa nito, ay kinilabutan pa rin ako. Parang nag-echo din sa buong gubat. At ang sabi naman ni tatay ay bilisan daw namin ang aming paglalakad. At hindi ko alam kung bakit parang natataranta ito at nababalisa. Ilang beses ko rin siyang nakitang palingon-lingon sa kanyang paligid. Na tila ba nababahala siya sa mga sandaling ito. Bago pa man namin marating ang kinaroroonan ng aming tricycle, ay nakita kong tumakbo si ate papunta kay tatay. Takot na takot ito. Anong problema, anak? Tanong naman ng aming nanay, pero hindi sumagot si ate. Nakita ko pang napapailing ito at parang iiyak na sa sobrang takot. Dito pa namin mas binilisan ang aming paglalakad. At nang marating namin ang tricycle, ay dito na sinabi ni ate na meron daw siyang nakitang nilalang na sumilip sa amin. Namumula daw ang mga mata at ang mga buhok ay nagtatayuan. Kaya naman binilisan ni tatay ang pagpapaandar ng tricycle. Sa kalagitnaan naman ng biyahe ay wala kaming ibang pinag-usapan kundi ang tungkol sa nakita ni ate.
At sabi pa niya, nung nagtamang paningin nila ng nilalang na iyon, ay kaagad siyang nakaramdam ng matinding kaba. Nanginginig din daw ang kanyang mga laman at nakakaramdam ito ng pananakit sa kanyang tiyan. Ang sabi naman ng aming tatay, baka daw usog itong nararamdaman ni ate kasi hindi niya kaya ang kung anong kapangyarihan ang meron sa nilalang na iyon. At sa pagdating naman namin sa bahay, ay nagsabi si ate na doon na daw siya matutulog sa aking kwarto at hindi naman ako tumanggi sa kanya. Yun nga lang, siya ang nasa kama at ako naman ang nasa sahig. Bandang 11:00 ay hindi ako mapakali. Ganon din si ate. At nang tanungin ko ito, ang sabi niya ay hindi daw siya makatulog. Hindi rin daw niya alam kung bakit. Hanggang sa nakarinig kami ng tunog na tiktik na nanggagaling sa aming kanihugan. Kaagad namang tumingin sa akin si ate at bumaba siya ng kama at lumapit. Sabi naman niya gisingin daw namin si nanay at tatay, kaya agad naman akong bumangon. Hindi nagtagaling narating namin ang kwarto ng aming mga magulang. Ginisingan namin ang mga ito at nagtataka si tatay kung bakit gising pa kami. "Oh, ba't gising pa kayo?" tanong niya. Narinig po namin ang tunog na narinig natin doon sa gubat na yon. Isa pong tiktik. Sabi ko sa kanya, "Sigurado ba kayo? Saan yun narinig?" Tanong naman ng aming nanay. "Yan po sa kaniyugan. Mukhang malapit lang siya." Sabi ko naman, "Ano? Malakas ba o mahina?" Tanong naman ni tatay at sinabi ko naman na mahina. At kinilabutan naman kami nang sabihin niyang malapit lang daw ito sa amin. Aswang yan. At hindi ko alam kung bakit niya tayo sinundan. Pero kinakailangan ko siyang maitaboy. Dito lang kayo. Sabi ng aming tatay at kaagad siyang kumuha ng baril na minanapan niya sa aming lolo. Narinig namin siyang lumabas ng bahay at nang makalabas ito ay pinaringgan niya ang nagpaparamdam sa amin. At hindi nagtagal ay nakita namin si ate na parang nasasaktan habang nakahawak sa kanyang tiyan. Takang-taka naman kami ng aming nanay kung ano ang nangyayari sa kanya. Masakit nga daw ang kanyang tiyan. Kaya naman pinahiran nito ng aking ina ng isang pamahid. Ito yung tinatawag naming lana. Galing pa ito sa isang manggagamot. Hindi nagtagal ay pumasok din naman si tatay sa loob ng bahay. At dito na ulit tumunog ang tiktik. "Mukhang pinaglalaruan niya ako ah." Sabi pa niya. Ito na rin ang huling tunog na narinig namin sa gabing iyon. At makalipas naman ng ilang araw, isang gabi, bandang 8:00, habang ako ay nagpapaanto, ay nagising ang aking diwa nang marinig ko ang sigaw ni ate. Sa mga sandaling ito ay nandoon siya sa kubo na nasa kaniyugan. Nang marinig kong tumatakbo si nanay at tatay, ay dali-dali din akong lumabas ng kwarto para sundan ang mga ito. At nang marating namin ang kubo, ay nakita namin si ate na nakatalokbong ng kumot. Takot na takot at nanginginig pa ang kanyang boses habang umiiyak. Nak, anong problema?" tanong ng aming tatay. At ang sabi naman ni ate ay meron daw siyang nakitang matanda na nakadungaw sa kanyang bintana. At sa mga sandalingan na ito ay nakabukas ang bintana. Pero madalas ay sinasara naman niya ito bago siya matulog. Sinindihan naman ni nanay ang gasera kasi madilim. Kaagad naman kaming lumabas ng kubo at bumalik sa aming bahay. Sa mga sandaling ito ay takang-taka si tatay kung bakit inaaswang si ate. At sa huli ay inamin din ni ate na buntis ito
At ang tatay ng kanyang dinadala ay si Kuya Berto. Ang akala ko naman sa mga sandaling ito ay sasaktan siya ni tatay. Pero nanatili itong kalmado. Kasi nga babae si ate, yun nga lang hindi pa rin niya mapigilan ng magalit. At nagbitaw ito na masasamang salita kay ate. Pero ang sabi naman ng aming nanay, normal lamang ito para sa isang ama na nagpapakahirap para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Pero kahit ganito ang nangyari kay ate, ay tinanggap pa rin siya ng aming mga magulang. Kasi nga parte naman ng buhay natin ang magkaroon ng anak. Yun nga lang medyo napaaga yung kay ate. Sa sumunod na araw, ay naghanap ng mga pangontra si tatay para na rin maprotektahan si ate. Ipinakilala naman ni ate si Kuya Berto. Tinanggap naman siya ng aming mga magulang at habang tumatagal ay naging malapit naman ang mga ito. Yung kubo naman na nasa kaniyugan ay ibinigay nila kina ate at kuya para meron daw silang matutulugan. At habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti lang namang napahinto ang mga pagpaparamdam sa amin hanggang sa naging tahimik na rin ang lahat. At ang sabi naman ng albularyong pinagtanungan namin, nasundan lamang kami ng aswang at sigurado daw siya na galing ito sa kabilang baryo. Nasundan lamang kami sa bahay kasi naamoy daw niya na buntis si ate. At pakatama nga naman ito. Pinakasalan naman ni Kuya Berto si ate pero nagpatuloy pa rin sila sa kanilang pag-aaral nung tumutong si isang taong gulang ang aking pamangkin. At si nanay at tatay ang nagbabantay sa kanya. Nagkaroon naman ng magandang propesyon si ate at Kuya Berto at naging maganda din naman ang kanilang buhay. Hanggang dito na lang po ang kwento. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari sa isang probinsya na matatagpuan sa Western Visayas. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking lolo at lola sapagkat si nanay at tatay ay nagtatrabaho noon sa aming kabisera. Ako lang din po ang nag-iisang anak. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho dito sa ibang bansa bilang DH at pampalipas sa oras ko ang mga kwento dito. Maraming salamat po Sir Chris kasi kahit papaano ay naibabalik mo kami sa kapanahunan namin. At ang matutunghayan nyo naman ngayon ay ang karanasan namin sa aswang. Sisimulan ko na po ang kwento. Nagsimula ang mga kababalagan na ito nung kami dumayo ni Lola sa isang baryo para humanap ng gamot sa kanyang mga kati-kati sa paa. Sa mga panahon na ito, yung madalas na pinupunta namin kapag meron kaming dinaramdam ay mga albularyo. Kasi maliban sa mura ang kanilang mga gamot, ay napakalayo talaga ng bayan namin mula sa bahay paggamutan. Siguro mga 2 oras din ang biyahe. Isang hapon, sa pagdatingan namin sa baryo na ito, ay kaagad kami nagtanong sa mga tao kung meron ba talagang albularyo doon na nagbebenta ng mga pamahit. At sabi ng mga taong pinagtanungan namin, wala. At nung papalabas na sana kami ng baryo, ay nakasalubong namin ang aming unang pinagtanungan. Oh, nakabili na ba kayo sa kanya? Tanong ng mama. Wala daw nagbebenta dito sabi ng mga pinagtanungan namin. Parang niloloko mo lang kami. Pabirong sabi ni Lola sa kanya. Huwag kayong maniwala sa mga yun. Tara, samahan ko kayo. Sabi ng mama at kagad kami nagtinginan ng aking lola. Sumama naman kami sa kanya at dinala niya kami sa kaloob-looban ng gubat. At ang sabi pa niya, kasama daw ng albularyo doon sa gubat ang kanyang angkan. Doon sila tumitira sapagkat ayaw nilang makisalamuha sa ibang tao
Tumango na lamang kami ni Lola bilang tugon. Nang marating namin itong isang sapa, ay tinulungan kami ng mama na makatawid. At ang sabi naman ni Lola, hindi niya akalain na ganun kalayo ang bahay ng albularyo. Siguro mahigit kalahating oras na rin ang aming nilakad bago marating ang sapa. Ganun kalayo at hindi pa basta-basta ang madadaanan. Inisip ko naman na siguradong totoong albularyo ito. Nang makatawid na kami sa sapa, ay nagpatuloy kami sa paglalakad. At makalipas ang ilang minuto, ay narating namin ang aming patutunguhan. Bali parang isang purok sila doon. Merong 4 na bahay na gawa sa amakan at mga pawid. Meron din akong nakikita mga dalaga na sa tingin ko ay kasing edad ko lamang. At noon lang talaga namin sila nakita. Kung pagbabasaya naman ang mukha ng mamang humatid sa amin, ay parang mga kamag-anakan niya ang mga taong nakatira doon. Kasi meron silang pagkakahawi. Lalo na yung kanilang mga mata. Kasi medyo malalaki at kakaibang tingkad ng kulay. Yung tipong kumikinang kahit na hindi nasisinaga ng araw. Nang marating namin ang tapat ng bahay ng albularyo, ay tinawag ito ng mama. Kaagad naman siyang lumabas at nagtanong. "Oh, sinong mga ito?" Tanong ng albularyo. Naghahanap ng pamahid. Meron kasi mga katikati si nanay sa kanyang mga paa. Tignan mo. Sagot ng mama sa albularyo. Meron akong pamahid dito at sigurado akong epektibo. Sandali lang. Sagot naman ng albularyo at kaagad siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Nakita ko naman si Lola na merong dinudukot na pera sa kanyang wallet na noon ay gawa sa buri. Hindi nagtagal ay meron akong narinig na mga boses sa loob ng bahay at tila ba merong kinakausap ang albularyo. At isa itong matandang babae. Hindi nagtagal ay lumabas ito habang daladala ang isang maliit na bote. Tinuruan naman niya si Lola kung ano ang kanyang gagawin. At sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay napasulap ako sa loob ng kubo kasi nakabukas din ang bintana. Meron naman akong nakitang matandang babae na direktang nakatingin sa akin. Maputi at mahabang kanyang mga buhok. At katulad nila ay meron din siyang nanilisik na mga mata. Nung nakita ko siya ay talagang nagulat ako sa kanya. Kaya napatras ako at napahawak kay Lola. At nung tignan ko ulit ang matandang babae, wala na ito. Pero nung una ay hindi ko talaga ito binigyan ng kahulugan. Kasi baka asawa lamang ito ng albularyo. Makalipas naman ng ilang minuto, ay nagpasalamat si Lola sa albularyo. "Maraming salamat sa iyo. Uuwi na kami ng apo ko. Malapit na kasing dumilim." "Hatid ko na po kayo, Nay." Sagot naman ng mama. Pero tumanggi talaga si Lola. "O sige, mag-iingat kayo dyan. Lalo ka naiya. Alam niyo na siguro ang daan palabas. Dire-diretso lang yan." Sabi naman ng albularyo. Kung sabihin niya ang mga salitang ito, para sa akin ay meron ibang kahulugan. Kasi ibang kanyang tono. Hindi naman po sa pagmamayabang. Sa mga panahong ito ay talagang lapitin ako ng mga manliligaw. Paputi ang aking mga balat at kahit magpahanggang ngayon, konting kurot lang ay namumula ito. Maliban dito ay matangkad din po ako at meron talagang hugis ang aking katawan sa mga panahong ito. Pero ngayon hindi na. Mahaba rin ang aking mga buhok na parang ipinariban. Hindi po ito pagmamayabang kasi meron din itong kinalaman sa karanasan kong ito. Balik na po tayo sa kwento.
Nang marating namin ni Lola ang sapa, ay nakita namin na medyo mataas na ang tubig. Kaya labis ang aming pagtataka. Kasi nung papunta pa lamang kami doon, ay hindi naman umaabot sa tuhod. Pero sa mga sandaling ito ay lagpas na. Kaya binilisan na lang namin ni Lola ang paglalakad. Nang makatawid na kami sa kabilang bahagi, ay napamura naman si Lola kasi nabasa ang kanyang mga damit. Ano ba naman tong lugar na to? Napakalayo. Bakit ba kasi doon pa sila nagpatayo ng bahay? Ang layo-layo mula sa kanilang mga kabaryo. Sabi ni Lola at napatawan na lamang ako. Hayaan mo ng mga yun, La. Baka gusto nilang malayo sa mga tsismosang kapitbahay. Patawang sabi ko naman sa kanya at napatawa naman siya. Nang marating naman namin ang gubat, ay dire-diretso lang kami sa paglalakad. At naaalala ko naman na ganito din ang ginawa namin nung kasama namin ng mama. Sabi naman ng albularyo ay dire-diretso lang naman. Kaya ganito rin ang aming ginawa. Subalit lumipas lang ang mahigit kalahating oras, ay napansin namin ni Lola na hindi pa rin kami nakakalabas doon. Wala kami nakikitang mga bahay sa di kalayuan na dapat sana ay meron. Sandali nga, Iya. Mukhang naliligaw tayo Sabi ni Lola. Oo nga, La. Napansin ko rin na hindi pa rin tayo nakakalabas dito. Kanina pa tayo naglalakad. Mahigit kalahating oras na siguro. Pagtatakip silim na Sabi ko naman sa kanya. At makalipas ang ilang minuto, ay nagpatuloy ulit kami. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, ay nagsimula kaming makarinig ng mga tunog ng ibon na tila ba nag-uusap-usap ang mga ito. Hinanap ko naman ang kanilang lokasyon, pero hindi ko naman sila makita. Kinukutuban na ako ng masama, Iya. Nahihilo na ako. Ano ba tong nangyayari sa atin? Oo nga, La. Nakakahilo nga. Sabi ko naman. Totoo po na ganito ang nararamdaman namin sa mga sandaling ito. Nakakaramdam na rin ako ng kaba at parang tatakbo ako na hindi ko maintindihan. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng isang pagaspas na parang gawa ng isang malaking ibon. Kaagad kaming napatingin sa puno na kung saan namin siyang narinig na dumapo. Tinitigan namin ng mabuti ang puno na iyon, pero hindi namin siya makita. Kahit pakpak na lang niya. Bilisan natin, Iya. Mukhang hindi magandang ihip ng hangin dito. Pabulong na sabi ni Lola. Sa mga sandaling ito ay malamig talagang simoy ng hangin. Kakaiba at nakakabahala. Alam ko naman kung ano ang normal na klima doon sa aming lugar. Malamig naman pero hindi ganito kalamig. Alam kong meron ng kakaibang nangyayari sa mga sandaling ito. At alam din to ni Lola. Nadidinig ko na rin siyang nagdadasal ng paulit-ulit. At dito na rin ako nagsimulang kabahan. Hanggang sa meron akong nakitang mga ilaw sa di kalayuan. At sa tingin ko ay nanggagaling ito sa loob ng mga bahay. La, meron pong mga bahay sa di kalayuan. Bulalas ko sa kanya at agad siyang napatingin doon. Binilisan namin ang paglalakad at habang papalapit na kami sa mga bahay na iyon, ay unti-unti kaming nakarinig ng agos ng tubig. Wala kaming anumang ilaw at tanging buwan lang ang nagbibigay liwanag, kaya hindi namin nakita kung saan ito nanggagaling. Pero sa aming pagpapatuloy ay napagtanto namin na bumalik kami sa sapa na kung saan kami tumawid. At yung mga bahay na natatanaw namin sa di kalayuan ay ang bahay ng albularyo at ng kanyang mga kamag-anakan.
Talagang nakakahilakbot ang mga sandaling ito kasi sigurado kami na hindi kami bumalik. Nang dahil dito ay nagsimula ng atakihin ng nerbiyos si Lola. Pero pinakalma ko lamang ito at sinabihan na magdasal. Kumuha na rin ako ng isang kahoy na matigas para kung sakaling merong aatake sa amin ay meron akong pangdepensa. Subukan po nating bumalik. Pagdasalan po kayo hanggang sa makalabas tayo dito. Sabi ko sa kanya at ginawa naman niya ito. Habang tumatagal ay mas nilalakasan pa niya ang kanyang pagdarasal. Sa mga sandaling ito ay meron pong mga nagpaparamdam sa amin. Samot-saring mga tunog ng ibon ang aming nadidinig. Pero hindi po ako sigurado kung mga ibon nga iyon. Kasi nga kakaibang mga tunog. At hindi pa nga nakakalipas ang kalahating oras ay nakalabas kami sa gubat na yun. Labis naman ang pasasalamat namin ni Lola. At sabi niya humanap daw muna kami ng pwedeng tambayan kasi magpapahinga ito. At uhaw na uhaw. Pabuti na lang at nakasalubong namin ng isang ale na pamilyar din naman sa amin. Minsan na rin namin siyang nakikita sa bayan, lalo na kapag kami namamalengke. Humingi naman ako ng tulong sa kanya at bukas palad naman niya kaming tinanggap. Pinapunta niya kami sa kanyang bahay at pinainom ng tubig. Mabait ang aling ito at kasama rin niya doon ang kanyang asawa at mga anak. Kinuwento naman namin ang aming mga naging karanasan. At kahit sila ay hindi makapaniwala. Noon pa man daw ay meron ng mga kwento-kwento doon sa kanilang baryo na meron talagang isang purok doon sa kasuluk-sulukan ng gubat. Pero wala daw silang narinig na merong albularyong nakatira doon. Kaya naman labis ang aming pagtataka. Nagtanong naman ang asawa ng ale kung sino ang nagatid sa amin doon. Inilarawan naman namin at pamilyar daw ito sa kanya. Pero hindi nga lang daw niya ito nakakausap kasi minsan lang daw sila kung magkita. Hindi nila akalain na totoo nga talaga ang mga kwento ng matatanda na merong purok doon. Wala naman kaming alam ni Lola kasi dumayo lamang kami. Hinatid kami ng ali sa labas ng bukana at tinawag naman ng kanyang asawa ang kanilang kabaryo na namamasada ng tricycle. Nagpasalamat naman kami kasi tinulungan nila kami at nakalabas kami sa nakakahilakbot na gubat na iyon. Nakarating naman kami sa bahay ng ligtas. Pero sa gabing ito ay napanaginipan ko naman ng isang itim na anino. Matangkad at malaki. Meron siyang mga sungay at nakikita ko rin ang albularyo at ang asawa nito sa kanyang tabi. Nakatingin daw sila sa akin. Meron namang inaalok sa akin ang anino na ito. Sumama daw ako sa kanya at ibibigay niyang lahat sa akin. Pero kahit panaginip lamang ito ay tumanggi daw ako sa kanya kasi ayaw kong sumama. Nagsimula pa daw akong magdasal at makalipas ang ilang minuto ay nagising ako. Naramdaman naman ako ni Lola kaya nagising din ito at nagtanong sa akin. Sinabi ko naman sa kanyang tungkol dito. Kinabukasan ay tumungo kami sa isang totoong albularyo para humingi ng panangga. At ang sabi naman niya, gagawin daw sana akong alay ng albularyong iyon sa kanilang sinasamba. At ito nga yung napanaginipan kong anino. Mga aswang daw ang nakatira sa purok na pinuntahan namin kasi meron din siyang narinig na kwento sa kanyang tatay. Pero mabuti naman daw at nakalabas kami doon at magpasalamat daw kami sa Diyos kasi kung hindi daw kami nagdasal ay baka ano nang nangyari sa amin. Makalipas naman ng ilang araw, ginamit ni Lola ang pamahid na bigay sa kanya ng albularyong aswang. At sa maniwala kayo o hindi, gumaling ang kanyang mga kati-kati. Talagang epektibo ang binigay niyang pamahid
At kahit si Lolo ay hindi makapaniwala, ginamit niya ito ng ilang linggo at hindi na muling bumalik pa ang kanyang mga kate-kate. Hindi na rin po nasunda ng mga karanasang ito, kaya dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat Sir Chris at sa inyong mga taga-subaybay. Hanggang sa muli. Magandang araw. Tawagin niyo po ako sa palayaw na Nonoy. Pero babae po ako. Hindi lang po para sa lalaki ang palayaw na ito. Alam yan ng mga nakatira sa kabisayaan. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin na matatagpuan sa isang bayan sa Antique. Doon po ako lumaki. Pero kasalukuyan akong nakatira dito sa bahay ng aking tiyahin, dito sa isang lungsod sa Maynila, sapagkat dito ako nagtatrabaho. Sa mga panahong ito, ako po ay nagdadalaga. Bali 4 kaming magkakapatid at yung 2 kuya ko ay kinuha rin ng aking tiyuhin nang sa ganun ay makapag-aral ang mga ito. Wala na kaming tatay kasi maaga itong pumanaw at si nanay noon ay merong munting negosyo. Ito ay ang pagbebenta ng mga isda, alimasag, bagoong at iba pa na matatagpuan sa karagatan. Nang dahil rin sa negosyong ito, kaya kami nakapag-aral ng aking bunsong kapatid. Isang umaga, araw ng Biyernes. Ginising ako ni nanay kasi meron kaming pasok sa araw na to. Pero natatamad ako sa mga sandaling ito kasi nga Biyernes at bukas ay wala rin naman kaming pasok. Aminado ako na sa araw na ito ay palagi talaga akong absent. Friday sickness kung tawagin ng iba. Noy, gumising ka na dyan. Nakahanda ng almusal sa mesa. Aalis na ako, sabi ng aking nanay. Kaagad naman akong bumangon at tumungo sa pag-inan. Alis na ako. Isara niyo mga pinto at bintana bago kayo umalis sa bahay, dagdag pa niya. At nang makalabas na ito ng bakuran, ay napag-isip-isip ko na wag nang pumasok. Hinabol ko naman si nanay. Nay, sandali! Pasigaw na sabi ko at kaagad naman siyang lumingon. Oh, ano yun? Sama ako. Hindi na muna ako papasok ngayong umaga, sabi ko sa kanya at binigay niya ang isang timba na may mga lamang hipon. Araw-araw po ay iba't ibang baryo ang pinupunta ng aking nanay. Minsan ay umaabot pa ito sa mga karatig bayan nang sa ganun ay maubos lang ang kanyang mga paninda. At sa araw na ito ay pumunta kami sa isang bayan na madalas rin niyang pinupuntahan. At ang bayan na ito ay meron pong mahigit 30 baryo. At isa-isa namin itong pinuntahan. May isang baryo doon na ayaw na naming balikan sapagkat doon kami nakaranas ng mga kababalagan na ito. Bandang 9:00 ng umaga ay narating na namin itong baryo na aking tinutukoy. At pagkapasok pa lang namin sa bukana ay nararamdaman ko na ang malamig na simoy ng hangin. Sabi naman ng aking nanay, ilang beses na daw siyang nakapasok doon at meron pa siyang mga naging suki. Pero ito po ang aking unang pagpasok. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay sumisigaw si nanay para marinig ito ng mga tao doon. May mga bumili at meron ding mga tumingin lang. Nang marating namin itong isang puro ay nakaramdam ako ng mabigat. Pero sinabihan ko pa si nanay na subukan naming puntahan ang purok na iyon
kasi hindi naman malayo muna sa kalsada. Subalit sinabihan niya ako na wag na daw. At nang tanungin ko ito kung bakit, ay wala naman siyang maisagot. Isa namang palaisipan sa akin kung ano ang meron doon at kung bakit ayaw niya itong puntahan. Meron naman akong mga nakikitang tao sa labas ng mga bahay at mukhang bibili din ng mga ito. Nakita ko pa ang isang lalaki na sinundan ako ng tingin. Nay, ba't niyo po nilampasan ang purok na iyon? Tanong ko sa kanya. Basta, huwag ka nang magtanong. Sagot naman niya at hindi na nga ako nagtanong. Nang marating namin itong bahay ng kanyang isang suki, ay nagpahinga muna kami sa kanyang tindahan. Nag-usap naman sila ng aking nanay at ako naman ay nakikinig lang sa mga ito. Makalipas naman ng mahigit 10 minuto ay nagpaalam na kami sa kanya. Nagsabi naman si nanay na lalabas na kami sa baryo na iyon kasi halos lahat ng mga bahay ay napunta na namin maliban sa purok na iyon. At nang madaanan ulit namin ito ay napansin ko na wala ng mga tao sa labas. Ang bigat sa pakiramdam sa tuwing mapapatingin ako doon at hindi ko alam kung bakit. Meron po itong kalayuan mula sa parang kalsada ng baryo at ang bahagi na yun ay napapaligiran na ng mga nagtataas ng puno. At kung titignan ay gubat na ito. Ano kayang meron sa purok na iyon at bakit ayaw puntahan ni nanay? Tanong ko naman sa aking isipan. Hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang ulo. At sabi niya parang pinipig ang kanyang utak at pumipitik-pitik pa ang kanyang mga mata. Napahinto naman kami sa tapat mismo ng purok na iyon. At meron akong nakitang lalaki na naglalakad papunta sa amin. Sa tingin ko naman ay ito yung lalaking nakita kong nakatingin sa akin nung kami papasok pa lamang doon. At nang malapit na ito, hindi nga ako nagkamali. Siya nga. Ano yung binibenta nyo? Tanong niya. At nang marating niya ang aming kinaroroonan, ay nahiya ako bigla. Sapagkat ang gwapo pala niya, maputi, matangkad, matangos ang ilong, at yung mga mata ay parang mga buwan. Kumikinang. Eto, ipon at mga isda. Bibili ka ba? Tanong ni nanay sa kanya. Pero sa mga sandaling ito, si nanay ay meron ng dinaramdam at tinitiis lamang niya ito para makausap ang lalaki. Isang tumpok na hipon. Taga saan kayo? Tanong ng lalaki, sabay tingin sa akin. Sinabi naman ni nanay kung saan kami nakatira at tumangon na lamang ako. Pagkatapos naman niyang bumili, ay agad siyang tumingin sa akin. Ngumiti at tumango. Sige, maraming salamat. Mag-iingat kayo. Sige, maraming salamat din. Sagot ko naman sa kanya. Pero bago pa man siya umalis ay tumingin ito kay nanay. At walang ano-ano ay tinapik niya ito sa balikat ng 2 beses. At naglakad pabalik sa kanilang purok. Nagulat naman si nanay habang nakahawak sa kanyang noo. At hindi nagtagal. Umalis na tayo dito. Umuwi na tayo. Sabi niya. At unti-unti daw nawalang pananakit sa kanyang ulo. Talagang nakapagtataka mga sandaling ito. Paano nangyari yun? Kani-kanina lang ay masakit yung ulo ko. Ba't biglang nawala? Tanong niya. At napailing na lamang ako. Nang marating namin ang bukana,
ay nagsabi si nanay na kami ay uuwi na sapagkat kakaunti na lang ang natitira sa aming mga paninda. Sabi ko naman depende sa kanya. Tamang-tama din na sa mga sandaling ito ay merong paparating na tricycle kaya pinaran niya ito. Nang marating naman namin ang aming bayan ay tumungo muna kami sa palengke upang mamili ng mga gulay para sa uulamin namin mamayang hapon. At pagkatapos nito ay umuwi din naman kami sa bahay. Kinagabihan, pagkatapos kong kumain ng hapunan, ay kaagad akong pumasok sa loob ng aking kwarto. Si nanay naman at ang bunso kong kapatid ay nagpaiwan sa pagkainan kasi meron silang pinag-uusapan. Maya-maya lang ay narinig ko na merong tumatawag sa labas ng bahay kaya napadungaw ako sa bintana. Sino yan? Narinig kong tanong ng aking nanay. Magandang gabi ho. Nandyan po ba si Nonoy? Tanong ng isang lalaki. Sa mga sandaling ito ay hindi ko siya nakikita mula sa bintana kasi madilim na sa mga sandaling ito at ang tapat ng bahay namin ay meron pong malaking kahoy kaya ang liwanag na nanggagaling sa buwan ay hindi tumatama sa tao na nasa ilalim. Sino ka? At anong kailangan mo sa anak ko? Tanong pa ni nanay sa kanya. Ate, merong naghahanap sa iyo. Sino yan? Nagtatakang tanong naman ng aking bunsong kapatid. Ewan ko. Hindi naman pamilyar ang kanyang boses. Sagot ko naman at kaagad naman akong lumabas ng kwarto. Nang marating ko naman ang pinto ng bahay, ay nakita ko si nanay na kinakausap ang lalaki. Lumabas naman ako para malaman kung sino iyon. At habang naglalakad ako papalapit sa mga ito, yung pinagbentahan natin ng ipon kanina, hinahanap ka niya. Sabi ng aking nanay. Sino? Tanong ko naman habang inaaninag ang lalaki sa labas ng bakod. At nakita ko na siya nga ang lalaking bumili sa amin ng isang tumpok na hipon. Yung nakatira sa purok na iyon. Oh, ano mong ginagawa mo dito? Paano mo naman nalaman ang aking pangalan? At paano mo natunto ng aming bahay? Nagtatakang tanong ko sa kanya kasi hindi ko naman sinabi sa kanya ang aking pangalan. Nagtanong-tanong ako sa mga tao dito. Meron lang sana akong ibibigay sa iyo. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya. Nakita ko namang tumingin sa akin si nanay at napailing. Kaya ang ibig sabihin ay ayaw niyang humarap ako sa lalaking ito. Sige, saglit lang. Dagdag ko naman. Kaya sumenyas ako kay nanay na pumasok na sa loob at ako nang bahala sa lalaki. Oh, ano yon? Ano bang kailangan mo? Tanong ko. Para sa iyong bulaklak na ito. At nung unang kitang makita ay nahumaling ako sa iyong ganda. Pwede ba kitang yayain na gumala dito sa inyo? Gusto lang kitang makausap. Nagulat naman ako kasi parang ang bilis ng pangyayari. Ako yung tipong babae na hindi po basta-bastang nakukuha sa mga ganito. Kaya naging matigas ako. At isa pa, wala rin naman akong tiwala sa kanya. Gabi na at umuwi ka na. Maraming salamat sa mga bulaklak. Sabi ko sa kanya. Sige, babalik na lang ako dito sa susunod na mga araw. Dadalhin kita ng pagkain. Gusto lang talaga kita makilala. Yun lang.
Dagdag pa niya. Noy, pumasok ka na dito. At ikaw naman, umuwi ka na. Pasigaw na sabi ni nanay at agad namang nagpaalam ang lalaki. Nang makapasok na ako sa loob ng bahay, ay sinabihan ako ni nanay na wag ako magtitiwala sa lalaking iyon. Sapagkat ang purok na kung saan siya nakatira ay ang binansagang purok ng mga aswang sa baryo na iyon. At kaya din daw hindi niya agad masabi noong nandoon kami kasi baka daw marinig kami ng mga nakatira doon. You take cash? Matapos naman ng mahigit 1 oras na usapan ay pumasok na ako sa aking kwarto. At yung mga bulaklak naman na bigay ng lalaki ay aking ipinatong sa ibabaw ng mesa na nasa gilid ng aking kama. Kinabukasan ay hindi ko naman alam kung bakit hinahanap-hanap ko ang lalaking ito. Yung tipong nobyo ko na siya. Ilang beses ko daw siyang binanggit kay nanay at siya palaging ang aking bukang bibig. Kinahapunan naman ay dumating ito sa bahay at sa mga sandaling ito ay wala doon si nanay at ang aking bunsong kapatid. Niyaya naman niya akong gumala sa aming baryo at hindi naman ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Hindi ko talaga alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. At habang naglalakad kami palabas ng baryo ay nakasalubong namin si nanay. Nagulat naman ako nang bigla niya akong hilayin papalayo sa lalaki at pinauwi sa bahay. Hoy, iwas-iwasan mo itong anak ko ha. Hindi kita gusto. Sabi ni nanay sa kanya na nasa mataas na boses. Pasensya na po kayo. Sige po, uuwi na po ako. Sagot ng lalaki at naglakad ito papalayo. Pero nakita ko pa itong nag-iwan ng masamang titig kay nanay. Nang makarating naman kami sa bahay, ay pinagalitan naman ako ng aking ina. At yung mga bulaklak na binigay sa akin ng lalaki ay kanyang itinapon sa basurahan. Kinagabihan, bandang 8:00, habang ako ay nagpapantok, ay narinig kong nagsasalita si nanay sa kabilang kwarto. At tila ba naiirita ito. Nang dahil naman sa ginagawa niyang ingay, ay hindi ako makatulog. Kaya naman napagpasyan kung kumustahin siya. At nang marating ko naman ang kanyang kwarto, ay nakita ko siyang nakaupo at merong pinaghahampas kahit na wala naman siyang tinatamaan. Tila ba merong mga insektong lumilipad sa kanyang paligid. Kaagad ko siyang nilapitan. At nang makita ko ito, ay nagulat ako kasi nakapikit pa ang kanyang mga mata. At tila ba nananaginip ito. Nay, uy, gising! Sabi ko sa kanya. At makalipas ang ilang minuto, ay nagising ito. At sabi niya nagkaroon daw siya ng masamang panaginip. Nakita rin daw niya ang lalaking nakatira sa purok na iyon. Tumatawa daw ito habang siya ay nahihirapan at nagbabanta pa na kukunin daw ako at gagawin niyang asawa. Nang dahil naman dito ay nagsabi si nanay na wag lang magpapakita sa kanyang lalaki kasi hindi ito magdadalawang isip na kumprontahin siya. Sa gabing ito ay meron namang nagparamdam sa amin kaya kaming 3 ay nagsama-sama na sa iisang kwarto. Kinabukasan naman ay kaagad kaming tumungo sa isang albularyo. At ang sabi naman ng albularyong ito, yung purok daw sa baryo na pinuntahan namin ay tanyag talaga sa mga kwentong aswang. Noon pa man. Ayon pa sa kanya ang pamilyang nakatira doon ay galing pa sa isang bayan na matatagpuan sa probinsya ng Iloilo. Bali lumipat lamang sila doon. Binigyan naman niya ako ng isang habak para daw hindi ako malapitan ng aswang. Tinanggap naman namin ito at magmula noon ay hindi ko na nakita pa ang lalaki. Hindi na rin kami pumupunta sa baryo na iyon.
Sir Chris, hanggang dito na lang po ang kwento. Kasi hindi na rin naman nasundan ang karanasang ito. Mag-ingat po kayo palagi. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari po sa lugar ng aking lolo at lola na matatagpuan sa isang bayan sa Negros Oriental. Bale sa mga panahong ito ay nagbabakasyon ako doon at meron po silang katubuhan. Ito pong pangunahing negosyo doon sa Negros at alam to ng mga taga doon. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagbakasyon ako doon at hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong karanasan. Isang hapon, habang ako ay nagmumuni-muni sa labas ng bahay, ay inutusan ako ni lolo na habulin at hulihin ang nakawalang manok sa kanyang bakuran. Tumungo daw iyon sa tubuhan kaya dali-dali naman akong bumangon. Yung tubuhan po ay nasa likod lang ng bahay at hindi naman ito ang unang pagkakataon na merong nakawalang alaga si lolo. Bilisan mo iyo, baka makuha pa yun ng iba. Diyan lumabas sa bahagi na yan, sabi niya. Kaagad naman akong lumabas sa bahagi na itinuro ng aking lolo at saka pumasok ako sa tubuhan. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay tinatawag ko naman ang manok. Routing! Routing! Pasigaw na sabi ko at meron akong narinig na mga kaluskos sa di kalayuan. Sa tingin ko naman ay gawa ito ng manok ng aking lolo kasi wala namang ibang nakakapasok doon sa tubuhan maliban sa amin at sa mga nakawalang alaga ng aking lolo. Pinuntahan ko ang bahagi na kung saan nanggagaling ang mga kaluskos at bago pa man ako makarating sa bahagi na yon ay meron akong nakitang baboy na kulay itim. Kung titignan ay parang normal naman ang baboy na ito. Maitim ang kanyang mga balahibo at ang kanyang tenga ay medyo mahaba. Nakatalikod ito sa akin. Sa aking pagtataka ay nalapitan ko siya kasi baka alaga din ito ng aking lolo at hindi lang niya nasabi sa akin. Meron po kasi itong tangkal sa gilid ng tubuhan. Nang malapit na ako sa kanya ay bigla itong lumingon at nagulat ako nang makitang isang manok na nasa kanyang bunganga. At sa tingin ko, ito ang manok ng aking lolo na nakawala. Native po ito at wala ng buhay. Sa aking pagkagulat ay napaatras ako ng kaunti at tinitigan naman ako ng baboy. Alam ko na sa sarili ko na hindi ito pangkaraniwan kasi kung makatitig ito ay parang isang tao. Mas lamang din ang itim sa kanyang mga mata at walang ano-ano ay bigla itong namula. Tumakbo naman ako pabalik sa bahay ni lolo at nang makarating ako doon ay kaagad akong umakyat sa bako. Lo! Pasigaw na sabi ko at nakita ko siyang tumakbo papunta sa aking kinaroroonan. Oh, ano yon? At bakit ka namumutla? Tanong niya at dito ko na sinabi sa kanya kung ano ang nasaksihan ko sa kanyang tubuhan. Hanggang sa nakita ko siyang kumuha ng itak at nagsabi na puntahan daw namin ang bahagi na kung saan ko nakita ang baboy. Sinamahan ko naman ito at pagkarating namin sa bahagi na yon ay wala ng baboy. Pero yung manok ni lolo ay iniwan niya doon. Wala na itong buhay at meron pang mga marka ng kagat. Ang ilan naman sa kanyang mga laman ay wala na at ang kanyang ulo ay malapit nang maputol mula sa kanyang katawan. Talagang nakakahilakbot ang mga sandaling ito. Kaya naman napailing si lolo.
Diyos ko, anong klaseng hayop ang gumawa nito? Tama bang narinig ko sa iyo? Baboy ang nakita mong kumain sa manok ko. Sigurado po ako, Lo. Ang akala ko nga nung una, meron kang inaalaga ang baboy na itim. At inisip ko na nakawala din ito mula sa tangkal. Sagot ko naman. Wala akong baboy ngayon, Apo. Naibenta ko na nung nakaraang linggo. Hindi mo ba nakita yung tangkal? Tanong niya at napailing na lamang ako. Baka aswang tong kumain sa manok ko. Dagdag pa niya. Wala namang aswang dito sa inyo. At paano niyo po nasabi na aswang? Mabangis naman po yung baboy niyo. At meron talagang ganon. Sagot ko naman. Marami ka pang hindi alam dito sa amin, iyo. Maraming mga kwentong kababalagan dito sa amin. Hindi ka pa pinapanganak ilaganap na mga kwentong aswang dito. Lalo na sa tuwing papatak ang panahon na ito. Panahon? Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Tanong ko naman. Noong kapanahunan kasi namin sa tuwing papatak ang buwan na ito, ay kumukolekta na ng mga pangontra ang aking tatay. Kasi nga panahon ng mga aswang. Nagsisilabasan sila. At sa mga panahon din na iyon, marami talagang nagpapakita at nagpaparamdam dito sa amin. Kaya yung mga tao ay merong mga pangontra. Ilang beses na po akong nagbakasyon dito, pero ngayon ko lang po narinig ang ganitong kwento sa inyo. At saka wala namang nagpaparamdam sa akin noon . Sagot ko naman. Yan din ang aking ipinagtataka. Baka bumalik sila o meron pang natitira dito at natsyempuhan mo sa tubuan ko. Sagot naman niya. Sa mga sandaling ito ay napapailing na ako kasi noon na ako nakarinig ng ganitong kwento kay Lolo. Maliban dito ay nakakaramdam na ako ng kaba kasi ito rin ang unang pagkakataon na nakainkwentro ako ng gano'n. Talagang nakakahilak doon at hindi ko akalain na aswang na pala ang kaharap ko. Bandang 5:00 ng hapon ay sumama ako kay Lolo at Lola sa bayan para bumili ng mga pangontra. Pagkatapos nito ay pumunta kami sa kanilang kaibigan na isang albularyo. Nagtataka naman ako kung bakit ako lang yung hininga ng anting-anting ni Lolo. At gabi na nung makauwi kami sa bahay. Bandang 7:00, pagkatapos namin kumain ng hapunan, ay pumasok na ako sa aking kwarto. Sa mga panahon po na ito ay wala pa pong kuryente ang bahay ni Lolo at Lola. Gasera lamang ang aming ginagamit. Meron naman silang radyo, pero yung di baterya nga lang. Maya-maya lang ay sinara ko na ang aking bintana at ikinabit ang kulambo. Marami po kasing mga lamok doon. Maliban dito ay meron ding mga insekto na galing sa tubuhan. Kaya nakasanayan namin gumamit ng kulambo sa tuwing magpapakasyon doon. Bandang 8:00 ay dinalaw ako ng anto at di kalaunan ay nakatulog din naman. Subalit makalipas lang ilang oras ay nagising ako. Sa mga sandaling ito ay nilalamig na ako. Pakiramdam ko ay napapaligiran ako ng mga yelo. Mainit na rin ang hangin na lumalabas sa aking mga ilong. At ramdam na ramdam ko na magkakaroon na ako ng lagnat. Sinubukan ko namang bumalik sa aking pagtulog. Subalit hindi ko na magawa. Ilang beses akong bumangon at palakad-lakad sa loob ng aking kwarto. Hanggang sa unti-unti akong nakaramdam ng hilo at hindi ako makahinga ng maayos. Binuksan ko na lamang ang bintana upang makalanghap ako ng sariwang hangin. Inilagay ko naman ang upuan sa tapat nito. Nang makaupo na ako, ay umihip naman ng malamig na hangin.
At walang ano-ano ay meron akong narinig na kalabog sa bahay ng aming kapitbahay. Kaagad naman akong natigilan at nakiramdam. Pinalasan ko ang aking pandinig. Hanggang sa narinig ko ang mga boses ng nakatira doon at tila ba nababahala. Tumungo ako sa kabilang bintana at binuksan ko ito. Kasi mula doon ay matatanaw ang kanilang bahay. At nung mabuksan ko nga ito, ang unang tinignan ko ay ang kanilang bubungan. Kasi sigurado ako na doon ang gagaling ang kalabo. Nakita ko rin ang kaibigan ni Lolo na lumabas ng bahay habang hawak-hawak ang lampara. Tila ba meron siyang hinahanap sa kanilang bubungan. At walang ano-ano ay umihip ulit ang malamig na hangin na nanggagaling sa bintana na una kong binuksan at dumampi ito sa aking likod. Nanindig naman ang aking mga balahibo sa bato at sinasabi ng aking sarili na merong nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong lumingon at dito ko na siya nakita. Isang matanda na merong mahabang buhok. Kakaibang kinang ng kanyang mga mata at nakatingin ito ng direkta sa akin. Parang papasok pa ito kasi ang kanyang mga kamay ay nakahawak na sa dingding. Agad naman akong nakaramdam ng matinding takot. Yung tipong hindi ako makagalaw nang dahil sa sobrang pagkabigla. Nagkatitigan kami ng ilang minuto kasi ang sabi ng lolo ko, kapag makakita ka ng aswang ay huwag kang kukurap at labanan mo ang kanyang tapang. Parang ganun daw. Nang sa ganun ay umalis ito at hindi ka na niya babalikan. Kumbaga pinapakita mo sa kanya na hindi ka takot. Makalipas nga ang ilang minuto ay umalis ito sa bintana at dito na nagsimulang umalong ang mga aso ng ibang kapitbahay ni Lolo. Nakarinig naman ako ng mga kalabog doon sa pinakalikod ng bakuran na kung saan nakaimbak ang mga lumang gamit. Doon din ang daanan papunta sa tubuhan at sa tingin ko ay doon siya dumaan. Makalipas naman ng ilang minuto ay nakarinig ako ng tunog ng baboy na nanggagaling talaga doon sa tubuhan. Kaagad naman akong tumakbo sa kwarto ng aking lolo at lola at ginising ko ng mga ito. Kaagad namang kinuha ni lolo ang kanyang itak at lumabas ito ng bahay upang hanapin ang aswang na ito. Subalit hindi na niya nakita. Hanggang sa narinig namin na nag-usap sila ng kanilang kapitbahay. Kaya lumabas na kami ni Lola kasi aswang din ang kanilang pinag-uusapan. Sabi naman ng kanilang kapitbahay, nakarinig daw sila ng kalabog kaya sila nagising lahat. Ito yung kalabog na narinig ko. Nasundan daw ito ng mga yapak na tila ba merong malaking hayop o tao na naglalakad sa kanilang bubungan. Kasi sa bawat yapak daw ay tumutunog ang yero. Pero wala naman silang makita na anumang hayop o tao. Dito na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na ikwento kung ano ang aking nakita. Kaya pala umalulong ang mga aso dito. Meron na palang aswang na nambubulabo. Bumalik na naman yung mga hayop niya. Sabi ng kapitbahay ni Lolo. Oo nga, mabuti na lang at hindi nila pa yung apo ko doon sa tubuhan. At ngayon binalikan pa siya. Wag na wag lang talagang magpapahuli sa akin ang lintik niyan. Hindi ako takot. Sabi naman ng aking lolo. At matapos naman ang aming usapan, ay bumalik na kami sa bahay. Sinabihan naman ako ni lolo na wag kong iwalang kwintas na bigay sa akin ng albularyo. Kasi malaking tulong daw ito. At baka ito din daw ang dahilan kung bakit hindi ako napasok ng mga sandaling nasa bintana ang aswang na yun. Naniniwala ang mga ito na nang dahil ito sa kwintas. Kinaumagahan ay pumunta ulit si Lolo sa kaibigan niyang albularyo para humingi ng karagdagang anting-anting. Isasabit daw niyang mga ito sa kanyang tubuhan nang sa ganun ay hindi ito mapasukan ng aswang. At sa kanyang pagdating ay tinulungan ko naman itong maglagay ng mga pangontra.
Ilang gabi ring naging tahimik ang baryo at wala kaming narinig o nabalitaan ng bulabog na aswang. Pero isang umaga ay nagising na lamang ako sa sigaw ng aking lolo. Maliban dito ay nakakarinig ako ng mga kalabog na tila ba nag-aamok ito at pilit naman siyang pinapakalma ng aking lola. Nang dahil dito ay kinabahan ako ng kaunti kasi kung pagbabase ng boses ni lolo ay galit na galit ito at tila ba meron siyang kaaway. Pare, kumalma ka. Anong nangyayari dyan? Pasigaw ng kapitbahay nilang matanda. Siya po yung may-ari ng bahay na kung saan ako nakarinig ng kalabog. Mga pesting hayop na yan. Wag lang sila magpapahuli sa akin. Narinig kong sigaw ni lolo. At sa mga sandaling ito ay bumangon ako at tumakbo patungo sa likod ng bahay upang malaman kung ano mang nangyayari doon. At nang makalabas na ako, ay nanlumo ako sa aking nakita. Lahat ng alagang hayop ni lolo ay wala ng buhay. Parang inatake ito ng isang mabangis na hayop. At ang mas nakakagimbal, yung 2 kambing ng aking lolo ay wala ng mga ulo, tapos wakwak pa ang kanilang mga tiyan. Wala na rin ang kanilang mga lamang loob. Malabo daw talaga nagawa ito ng isang tao kasi maraming mga marka ng kagat at malalalim pang sugat. Kaya pala galit na galit si lolo sa umagang ito. Nalaman din namin na hindi lang pala kami ang pinaranas ng ganito, kundi pati na ang ilan sa kanilang mga kabaryo na nag-aalaga din ng mga ganitong hayop. Hinanapan namin ang ilang parte ng katawan ng mga alaga ni lolo sa tubuhan, pero wala kami makitang bakas o ano man dyan. Wala rin kaming makitang mga bakas ng dugo, kaya naman nakapagtataka. Ilang gabi kaming nagbantay at naglagay pa ng pain si lolo kasi baka bumalik ang umatake sa kanyang mga alaga. Pero lumipas lang ilang gabi ay walang nagparamdam sa amin. Dito na rin nagsimulang maalarma ang mga tao sa baryo at karamihan sa kanila ay meron ng mga armas at pangontra. Subalit umalis na ako doon ay walang nagparamdam sa kanila. Sir Chris, dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa inyong oras. Salamat din sa mga taga-subaybay. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari way back 1998 doon sa lugar ng aking kaklase. Sa mga panahong ito kami ay nasa kolehiyo at malapit na rin gumraduate. Kaya maraming ipinapagawa ang aming mga guro sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon nito, Sir Chris. Sisimulan ko na. Isang hapon, pagkatapos ng aming pagpupulong, ay tumungo kami sa likod ng universidad para kumain ng merienda. Bigla namang nagsabing isa kong kaklase na tawagin na lang nating Wena na ang kanyang mga magulang ay merong pupuntang importante at isang gabi siyang walang kasama sa kanilang bahay. Agad naman akong nagtanong kung pwede ba akong matulog doon sa kanila at hindi ito nagdalawang isip. Mas mabuti nga na meron akong kasama doon. Sige na, isang gabi lang naman, sabi ni Wena. O sige, hihingi lang ako ng paintulot kay nanay at tatay. Magtulungan tayo sa proyekto. Sagot ko naman. Ang bahay po nila Wena ay medyo malayo mula sa amin. Siguro mga 2 bayan pang madadaanan bago makarating doon. Araw ng Sabado ay maaga akong tumungo doon sa kanila para mas ma-enjoy ko ang pananatili doon. At sa pagdating ko sa kanilang bayan ay tumungo ako sa pinag-usapang tagpuan namin ni Wena. Sa pagdating ko doon ay nakita ko siyang nakangiti habang nakatingin sa akin
makikita naman ang excitement sa kanyang mukha. Ito rin po kasi ang unang pagkakataon na magpapalipas ako ng gabi doon sa kanila. At nang marating ko ang kanyang kinaroroonan, ay agad niya akong niyakap. Ay salamat, kanina pa ako dito. Akala ko nga hindi ka pupunta. Ano ka ba? Tumutupad ako sa usapan. At isa pa, gusto ko rin namang gumala ngayon. Malapit na tayong gumraduate at baka hindi na tayo magkita-kita. Sagot ko naman sa kanya at ngumiti ito. Makalipas ang ilang sandali ay tumungo na kami sa sakayan. Bali habal-habal pong sinasakyan doon sa kanila at wala pang gaanong mga tricycle. At sa kalagitnaan naman ng biyahe ay napansin ko na yung kanilang lugar ay talagang liblib. Hindi gaanong dikit-dikit ang mga bahay. Maliban dito, kahit saan man ako tumingin ay meron kang matatanaw na palayan. At inisip ko naman na ito siguro ang pangunahing kabuhayan doon ng mga tao. Makalipas ang ilang minutong biyahe, ay narating namin ang kanilang bahay. Nasa matarik na bahagi ito ng baryo. At sa likod naman ay matatanaw ang isang palayan sa ilalim. Sinalubong naman kami ng kanyang nanay at tatay. Kinamusta nila ako at sinabihan na kumain muna ng agahan. Kaagad naman kaming pumasok ni Wena at kumain. Kayo na munang bahala dito. Meron kasi kaming pupuntahan at doon kami magpapalipas ng gabi. Kinakailangan kasi naming mabantayan ang negosyo namin ngayon, lalo pat maraming magpasamantala sa aming mga tauhan. Sabi ng tatay ni Wena. Sige po tito, kami na pong bahala dito. Meron din po kaming gagawing proyekto. Sabi ko naman at tumango naman ang mag-asawa. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nagpaalam din ang mga ito. At kami na lang ni Wena ang natitira sa bahay. Bali ang kanilang negosyo noon ay isang palaisdaan. Pero wala po doon sa baryo na iyon. Nasa kabilang bayan. At meron din silang bahay doon. Hinahapunan ay tumungo kami ni Wena sa isang talipapa para bumili ng uulamin namin para sa hapunan. At habang bumibili naman kami, ay nakita ni Wena ang kanyang kaklase nung elementarya. Natawagin na lang nating Ramona. Kaagad niya itong tinawag at nag-usap ang mga ito. Mona, kumusta? Ay Wena, eto, ayos na ako. Ikaw, kumusta ka? At sino naman tong kasama mong maganda? Tanong naman ni Ramona sa kanya. Kaklase ko, meron kasi kaming gagawin sa bahay at wala akong kasama doon. Kaya sasamahan niya ako sa araw na to. Sagot ni Wena. Pwede ba ako matulog doon? Ay pwede. Sige na. O sige, pupunta na lang ako doon mamaya. Ipagluluto ko muna ng hapunan si Lola. Pero pupunta ako doon sa inyo. Nasasabik na rin kasi akong tumambay doon. Sagot naman ni Mona. At makalipas ang ilang minutong usapan, ay nagpaalam na kami sa kanya. Ayon naman kay Wena, ilang beses na rin nakapunta doon sa bahay nila si Mona. At makikita naman sa dalawa na talagang malapit sila sa isa't isa. Alas 5:30 ay nakabalik na kami sa bahay at kaagad naman kami nagluto ng ulam. Bandang alas 6, habang kami ay kumakain ng hapunan, ay dumating si Mona. Bandang alas 8, habang kami nag-uusap sa sala, ay nakaramdam ako ng matinding kaba. Hindi ko naman alam kung bakit, kasi bigla ko lang itong naramdaman. Maya-maya lang ay nakakarinig na ako ng mga tunog
na hindi ko alam kung gawa ba ng ibon. Kasi kakaibang mga tunog na ito. Tapos sa di kalayuan ay umaalulong ang mga aso. Nagtataka naman ako kasi hindi man lang nababahala si Wena. Patuloy pa rin sila sa pag-uusap at tila ba normal lamang para sa kanila ang mga ganitong tunog. Bandang 9:00 ay pumasok na kami sa loob ng kwarto. Bali sama-sama kaming 3 doon. Nagsabi naman ako na sa sahig na lamang ako matutulog. Pero hindi ko sinabi sa mga ito na naiilang ako na merong kasama. Kasi baka sabihin nila na maarte ako. Pero ito po talaga ang aking pag-uugali. Ayaw ko na meron akong ibang kasama sa pagtulog. Maliban na lang kung kamag-anak ko ito, nobyo o asawa. Pero pag ibang tao ang kasama ko, talagang naiilang ako at hindi makatulog ng maayos. Hindi ko po alam kung ako lang bang merong ganitong pag-uugali. Balik na tayo sa kwento. Maya-maya lang ay nakita kong tulog na sina Mona at Wena. Ako naman ay namamahay pa sa mga sandaling ito. Hindi ako makatulog, lalo pat nanibago ako sa mga tunog na nadidinig ko. Kung para sa kanila ay normal ito, para sa akin ay hindi. Kasi hindi ko naman ito nadidinig sa lugar namin. Liblib at masukal din naman ang lugar namin kasi nasa bundok kami. Pero hindi ganito yung mga tunog na nadidinig ko doon tuwing gabi. At sinasabi talaga ng aking sarili na merong mali. Kaya naman tinalasan ko ang aking pandinig at naging alerto ako ng ilang oras kasi may kutob na rin akong masama. Walang ano-ano ay meron akong narinig na parang dumapos sa likod ng bahay at dito na ako natakot. Bumangon ako at tinignan si Wena pero mahimbing ang kanilang pagtulog. Nakiramdam pa ako pero hindi na nasundan pa ang mga tunog na ito. Kaya dahan-dahan akong humiga at nagtalukbong ng kumot. Makalipas ng ilang sandali ay naramdaman ko na parang merong tumutusok sa aking likod. Kaya ilang beses akong umiba ng posisyon. Yung sahig po ng bahay nila Wena ay merong mga maliliit na siwa. Kasi gawa lamang ito sa kawayan na pinagtagpi-tagpi. At meron po itong agwat sa lupa. Siguro mga 2 talampakan. Hindi nagtagal ay nairita ako kasi sa tuwing hihiga ako ay meron talagang tumutusok sa aking likod at ilang beses din ako napakamot. Pero ang unang inisip ko ay baka mga pako lamang ito na nakaangat ng kaunti. At nang dahil sa pagtataka ay aking kinuha ang gasera na nakapatong sa mesa. Tamang-tama din na merong pangsindi kaya kinuha ko na rin ito. At bago ko sindihan ng gasera ay aking hinila ang banig na aking hinigaan. Kasi alam kong nanggagaling sa silungan kung anong bagay na tumutusok sa akin. At nang mahila ko ng banig ay aking sinindihan ng gasera. At nung lumiwanag ang buong kwarto ay meron akong nakitang mga mata sa silong. Lisik na lisik at ang kanyang mga mukha ay akin na ring nakita. Isa po itong matanda na sa tingin ko ay nasa edad na 80 at babae po ito. Ang kanyang mga kuko ay mahaba. Pero makalipas lang ilang segundo ay gumapang ito palabas. Dito ko na ginising sina Wena at Mona. Walang ano-ano ay umalulong ang mga aso ng kanilang kapitbahay na tila ba merong nakitang kakaiba. At nang magising naman ng 2 ay agad silang nagtanong kung bakit ako natataranta. Takot na takot ako sa mga sandaling ito at makikita naman nila sa aking mukha. "Hoy, anong nangyayari?" Tanong ni Mona at sinabi ko naman kung ano ang aking nasaksihan. "Sigurado ka bang matanda ang iyong nakita?" "Diyos ko, baka aswang yun." Sabi naman ni Wena
At sa mga sandaling ito ay nanginginig na ang aking mga laman. Kasi talagang nagulat ako noon. Ano yun? At sino yun? Tanong ko na lamang sa mga sandaling ito. Ilarawan mong kanyang itsura. Sabi naman ni Wena at ginawa ko naman ito. Pero sabi ko, hindi ko masyadong maaninag ang kanyang mukha. Kasi nga nasa silong ito at nakasilip lamang. Wena, meron ba kayong insenso dito? Magpausok na tayo. Sabi naman ni Mona. Meron namang nahanap na insenso si Wena at kaagad niya itong sinindihan. Huwag muna tayong matulog. Mukhang delikado. At bakit hindi man lang tumawag ang mga aso namin dito? Nagtatakang tanong naman ni Wena. Totoo po na meron silang mga aso. Pero hindi man lang tumahol ang mga ito. Pero yung mga aso ng kanilang mga kapitbahay ay nagtatahulan at umaalulong pa. Kaya nakapagtataka. Sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap ay bigla kaming natigilan nang makarinig kami ng isang tunog na nanggagaling sa di kalayuan. Tunog po ito ng isang manok. Yung parang nangingitlog. Ayon naman kay Wena, wala silang mga manok doon at ganun din ang kanilang mga kapitbahay. Yan din ang narinig namin noon sa bahay. Buntis si nanay noon. Ayon sa kanila, aswang yan. Pabulong na sabi ni Mona at agad naman akong kinilabutan. Yan din ang dinig ko dito. Sagot naman ni Mona o ni Wena. Walang ano-ano ay bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa bubungan. Nagtilian kaming tatlo kasi nagulat kami noon. At sa lakas ng aming pagtili ay sigurado ako na narinig kami ng mga kapitbahay. Nasundan naman ito ng mga yapa. Kaya dito na kami nagdikit-dikit. Hanggang sa merong kumatok sa pinto ng bahay. Kaya kaming tatlo ay nagtinginan. Sabi naman ni Wena, huwag na naming buksan. Kasi sigurado ito na hindi ito normal na tao. Hanggang sa, Wena, buksan mo nga itong pinto. Sabi ng nanay ni Wena. Kaya kaming tatlo ay nagtinginan ulit at labis na nagtataka. Kasi yung nanay ni Wena ay sumama sa kanyang ama. At kaya nga ako nandoon para meron itong kasama sa bahay. Huwag kayong sumagot at huwag nating buksan. Sigurado ako na isa yung patibong. Pabulong na sabi naman ni Mona at ito rin ang kutob ko sa mga sandaling iyon. Nanahimik na lamang kami hanggang sa tumigil ang nilalang na nasa labas ng pinto at makalipas ang ilang minuto. Wena, iha, ako to. Pasigaw na sabi ng isang mama. Kapitbahay namin yan. Silipin ko nga. Sabi ni Wena at sumilip ito sa isang siwa para makita ang kanyang kapitbahay. Sila nga, may mga hawak silang sulok. Papasukin natin. Pinakailangan natin ang kanilang tulong. Pabulong na sabi ni Wena, kaya sama-sama kaming lumabas ng bahay at pinapasok namin ang mga ito. Bali mag-asawa po sila at kaya sila nandoon kasi narinig nila ang aming sigawan. Nang makabalik na kami sa loob ng bahay ay kinuwento namin kung ano ang aming mga naging karanasan at kahit sila ay hindi rin daw makatulong kasi tahol ang kanilang mga aso at umaalulong pa. Nang tignan daw nilang mga ito, ay nakasentro sila sa bahay nila Wena. Parang meron daw silang nakikita. Nung narinig daw nila ang aming mga sigaw, ay dito na sila nabahala. Pero kinukutuban na rin sila ng masama
At nararamdaman nila na merong umaaligid sa gabing ito. At hindi nga sila nagkamali. Inilarawan ko rin sa kanila ang aking matandang nakita. Pero hindi nila ito nakilala. Ayon naman sa mama, ganun daw talaga doon sa kanila. Kapag may dayo, siguradong may aswang. Ilang beses na rin daw itong nangyari sa kanila. Lalo na kung bibisita doon ng kanyang mga kaibigan. Nalaman ko din na tanyag palang lugar nila Wena sa mga kwentong aswang. Yung mga nadidinig ko daw na mga kakaibang tunog ng hayop ay mga alaga ng aswang. Pero nang dahil sanay na rin naman sila, ay hindi na nila ito pinapansin. Kaya pala nung makarinig ako ng mga tunog na ito, ay hindi man lang nababahala sina Wena at Mona. Hindi na rin nila sinabi ang tungkol dito, ang sa ganun ay hindi daw ako matakot. Pero nangyari pa rin ang mga kababalagan na ito, kaya wala rin. Sinama naman kami ng mga kapitbahay ni Wena hanggang sa sumikat ang araw. At pagpatak naman ng tanghali, ay umuwi ako sa amin. Kasi ayoko nang makaranas ulit ng ganito. At magmula noon, ay hindi na ako bumalik doon. Hanggang dito na lang po ang kwento.